Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang mga legal na batayan sa umano'y pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA. Susuriin natin ang mga lokal na batas, pandaigdigang obligasyon at ang papel ng Interpol at ICC sa kasong ito. May tatlong pangunahing legal na batayan kung bakit maaaring arestuhin si Duterte. Una, isang mandamiento ng pag-aresto mula sa Korte ng Pilipinas. Ikalawa, isang pag-arestong walang mandamiento, bagaman malabong mangyari ito. Ikatlo, isang warrant ng ICC na may legal na kontrobersya. Ang isang mandamiento ng pag-aresto ay maaaring ibaba lamang kung may nakitang probable cause ang Korte. Ito ay alinsunod sa Rule 113 Section 5 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Kapag may mandamiento, obligado ang mga otoridad na ipatupad ito. Pinapayagan lamang ang warrantless arrest sa Pilipinas sa tatlong sitwasyon. Una, kung ang isang tao ay mahuli mismo sa akto na ang tinatawag ay in flagrante delicto. Ikalawa, kung ito ay isang hot pursuit na pag-aresto. At ikatlo, kung ang isang tao ay isang tumakas na bilanggo. At dahil hindi naman aktibong gumagawa ng krimen si Duterte sa NAIA, malabo ito ang dahilan ng pag-aresto. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte para sa mga krimen laban sa sangkatauhan, ngunit may isyong legal na dapat isaalang-alang. Iginigiit ng gobyerno ng Pilipinas na hindi na ito sakop ng ICC mula nang umalis ito noong 2019. Ayon naman sa ICC, na may jurisdiction pa rin ito sa mga krimeng nangyari bago ang pagkalas ng Pilipinas. Ang Interpol ay isang pandaigdigang organisasyon ng pulisya na tumutulong sa mga bansa sa pagpapatupad ng batas, ngunit tandaan, wala itong kapangyarihang mag-aresto ng sinuman. Maaari itong maglabas ng red notice, isang abiso sa mga miyembro nito upang arestuhin ang isang pinaghihinalaan para sa extradition. Maaaring hilingin ng ICC sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Duterte, ngunit tandaan, ang red notice ay hindi isang arrest warrant. Ang Pilipinas ay may diskresyon kung ipapatupad ito o hindi. May ilang bansa na hindi sumusunod sa red notice dahil sa political na dahilan. Kung ang red notice ay mula sa isang bansang may extradition treaty sa Pilipinas, maaaring ipa-deport si Duterte sa ilalim ng Presidential Decree No. 1069. Ngunit dahil ang ICC ay hindi isang bansa, walang formal na obligasyon ang Pilipinas na ibigay si Duterte rito. May dalawang pangunahing hamon sa usaping ito. Usaping legal, maaaring questionin ng kampo ni Duterte ang jurisdiction ng ICC. Usaping politikal, ang kaniyang pag-aresto ay maaaring magdulot ng protesta, diplomatikong tensyon o hindi pagkakaisa sa loob ng bansa. Sa kabuuan, ang pag-aresto kay Duterte ay maaaring batay sa isang lokal na warrant mula sa hukuman ng Pilipinas, isang red notice mula sa Interpol, at isang warrant mula sa ICC, bagaman ito ay may legal na kontrobersya. Sa huli, ang pagpapatupad ng warrant ay depende sa batas ng Pilipinas, mga desisyon ng Korte at mga konsiderasyong politikal. At para po sa inyong mga katanungan, i-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, i-subscribe o i-follow ang page na to para sa mas malinaw na ganap na pang-gobyerno at politika na may basihang batas. Hanggang sa muli mga law companion.